Hello, ready na ba? Mic check. Mic check. Welcome to Tahimik na Bayan with Tito Nonoy. Tahimik na Bayan is a podcast about raising awareness about the harmful effects of excessive noise, engage with experts and policymakers, and to amplify the voices of victims suffering from disruptive environments. Our podcast talks about our personal experiences in dealing with abusive neighbors, public nuisances, and criminal elements of our neighborhood. So, without much further ado, here's our host, Tito Nonoy. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang seryosong usapin na madalas na binabaliwala, ngunit may malalim na epekto sa ating mga karapatan bilang mamamayan, ang matinding paglabag sa privacy, kapayapaan, at dignidad na dulot ng malawakang noise pollution sa Oton. Hindi lang ito simpleng abala o isang issue ng ingay. Ito ay isang anyo ng pang-aabuso, isang tahasang paglabag sa batas, at isang sistematikong pagpapatibay ng kultura ng kawalang respeto na malapit sa karahasan. Kung ating susuriin, may malalim na pagkakahawig ito sa ibang anyo ng kriminalidad, partikular na sa rape culture, kung saan ang mga salarin ay hindi lamang nakakaligtas, kundi tila pinalalakas pa ng kawalang aksyon ng mga namumuno. Sa ilalim ng Civil Code ng Pilipinas, bawat mamamayan ay may karapatan sa tahimik at maayos na pamumuhay. Ang Article 26 ng Civil Code ay malinaw sa pagsasabing dapat igalang ang privacy, peace of mind at human dignity ng bawat isa. Kapag ang isang tao o grupo ay nagdudulot ng labis na ingay na nakakasira sa kapayapaan ng iba, ito ay isang tahasang paglabag sa batas. Dagdag pa rito, ang Revised Penal Code ay may mga probisyon laban sa public disturbance at unjust vexation, mga batas na malinaw na nilalabag ng mga pamilyang araw-araw na sumisira sa katahimikan ng Oton. Subalit, sa kabila ng legalidad nito, nananatiling malaya ang mga lumalabag at tila walang pakialam ang mga dapat nagpapatupad ng batas. Ang malakas na tugtugan at walang habas na kasiyahan na inaabot hanggang 3:00 ng madaling araw ay hindi lang isang panghihimasok sa public order. Ito ay isang direktang pag-atake sa pribadong buhay ng bawat residente. Sa bawat minutong pinapatugtog ng mga bastos na pamilya ang kanilang loudspeakers, tinatanggal nila ang karapatan ng iba na magkaroon ng tahimik at payapang pamumuhay. Sa konteksto ng batas, ang trespassing ay hindi lamang pisikal na panghihimasok sa isang pribadong ari-arian. Maaari rin itong mangyari sa anyo ng oral trespassing, ang sapilitang pagpaparinig ng ingay na hindi mo pinahintulutan. Isipin mo, kung may pumasok sa bahay mo nang hindi mo alam, ituturing mo itong paglabag sa iyong privacy at security. Pero paano kung may pumasok sa iyong isipan at katawan sa pamamagitan ng malakas na ingay, animoy pinapasok ka ng isang bagay na hindi mo ginusto? Ito ang punto kung saan dapat nating tingnan ang mas malalim na epekto nito. Ang pagpilit sa isang tao na makaranas ng isang bagay na hindi nila pinili laban sa kanilang kagustuhan ay isang anyo ng koersyon. Sa parehong paraan na ang panggagahasa ay hindi lang isang pisikal na krimen, kundi isang paglabag sa dignidad, ang sapilitang pagdudulot ng noise pollution ay isang anyo ng psychological violation. Kapag ang isang tao ay niyurakan ng iyong katawan, ito ay rape. Kapag ang isang tao ay niyurakan ng iyong isipan at kalayaan na mabuhay ng tahimik, ito ay isang anyo ng psychological invasion. Pareho itong paglabag sa karapatang pantao. Ngunit dahil hindi ito isang pisikal na krimen, madalas itong binabaliwala. At tulad ng rape culture, ang noise pollution na ito ay may parehong mekanismo. Isa, pinapalakas ito ng kultura ng kawalang respeto. Ang paulit-ulit na pagpayag sa mga lumalabag sa batas ay nagtuturo sa iba na maaari silang gumawa ng ganitong gawain ng walang parusa. Dalawa, ang mga biktima ang sinasabihan na mag-adjust. Kapag nagreklamo ka tungkol sa ingay, ikaw pa ang sinasabihang intindihin mo na lang. Para bang kasalanan mo pang maabala sa halip na panagutin ang mga gumagawa ng kasalanan. Tatlo, walang hustisya dahil sa kapabayaan ng mga autoridad.
Kapag hindi gumagalaw ang barangay, pulis o munisipyo, parang sinasabi nilang normal lang ito, gaya ng paraan kung paano pinalalampas ang ibang anyo ng pang-aabuso. Ang tunay na problema sa Oton ay hindi lamang ang ingay, ito ay isang mas malalim na kultura ng pang-aabuso. Kapag ang maliliit na paglabag sa batas ay hinahayaan, lumilikha ito ng isang criminal culture kung saan ang kawalang hiyaan ay nagiging normal at ang pagsuway sa batas ay nagiging paraan ng pamumuhay. Ang mga pamilya na paulit-ulit na lumalabag sa batas ay hindi naiiba sa mga taong patuloy na nang-aabuso sa iba. At ang mga opisyal ng bayan, mula sa barangay hanggang sa munisipyo, ay may pananagutan dito. Sa kanilang kawalan ng aksyon, hindi lang sila basta inutil, sila mismo ay kasabwat sa kultura ng kriminalidad. Ang tahimik na pamumuhay ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang karapatan. Kapag may isang grupo ng mga tao na sa pilitang kumukuha nito mula sa iyo, hindi ba't isa itong anyo ng pang-aabuso? Hindi lang ito simpleng ingay. Ito ay pagnanakaw ng iyong dignidad, ng iyong kapayapaan, at ng iyong karapatan na mabuhay ng malaya mula sa pang-aabuso. Ang tanong ngayon, ilang beses mo pang titiisin ang ganitong panggagahasa sa iyong tahimik na buhay? At sino ang dapat managot sa kriminalidad na ito? Paano naging normal ang krimen sa Oton? Sa paglipas ng panahon, ang malawakang pagwawalang bahala sa mga paglabag sa batas ay nagbigay daan sa isang mapanganib na kultura, ang kultura ng normalisasyon ng krimen. Ang mga bagay na dating itinuturing na kahiya-hiya, nakakagulat at hindi katanggap-tanggap ay unti-unting naging bahagi na lamang ng araw-araw na buhay sa Oton. Sa patuloy na pag-ulit ng ganitong mga pangyayari, ang mga tao ay napipilitang tanggapin ito bilang bahagi ng kanilang realidad. Ngunit paano nga ba nagiging normal ang isang bagay na mali? Ang pagkasanay ng mga tao sa abuso, sa paulit-ulit na ingay, sa patuloy na kapabayaan ng awtoridad, at sa kawalan ng hustisya, ang mga residente ay nagiging manhid sa pang-aabuso. Sa una, may pagtutol, may galit, may panawagan ng katarungan. Ngunit dahil walang nagbabago, unti-unting natututo ang mga tao na tiisin na lamang ito. Ang dating hindi katanggap-tanggap ay nagiging karaniwan, at ang dating galit ay napapalitan ng pagsuko. Ang pagtuturo ng lipunan na ang pagdurusa ay bahagi ng buhay. Sa halip na panagutin ang mga lumalabag sa batas, sinasanay ang mga biktima na mag-adjust at tanggapin ang kanilang pagdurusa bilang isang bahagi ng buhay. Ganyan na talaga dito. Huwag mo na lang pansinin. Sanayan mo na lang ang sarili mo. Ang ganitong klase ng mga pahayag ay hindi lamang nagpapalakas sa mga salarin, kundi nagbibigay rin ng mensahe na ang pagiging biktima ay isang bagay na dapat tanggapin, hindi labanan. Ang kawalan ng pagkilos ng awtoridad bilang pagsang-ayon kapag ang mga namumuno ay walang ginagawa sa harap ng malinaw na paglabag sa batas, ito ay isang implicit na pagsang-ayon sa krimen. Ang hindi pag-aksyon ay isang mensahe sa publiko na walang mali sa ginagawa ng mga abusado. Dahil dito, ang mga kriminal ay lalong lumalakas ang loob, habang ang mga biktima ay lalong nawawalan ng pag-asa. Ang takot sa reperkusyon ng pagtutol. Marami ang natatakot na lumaban dahil sa takot sa mas matinding paghihiganti mula sa mga lumalabag sa batas. Sa isang lugar kung saan ang batas ay hindi ipinatutupad, ang pagsasalita laban sa krimen ay maaaring humantong sa pang-aapi o mas matinding pang-aabuso. Kaya't sa halip na lumaban, maraming tao ang mas pinipiling manahimik, at sa kanilang pananahimik, mas lalong lumalakas ang mga lumalabag sa batas, ang pagtanggap sa pagdurusa ng mga biktima. Sa patuloy na normalisasyon ng pang-aabuso, kasabay ding nawawala ang empatiya ng mga tao sa mga biktima. Sa halip na tingnan sila bilang mga individual na nawalan ng kanilang karapatan sa katahimikan, dignidad at seguridad,
sila ay nagiging mga ordinaryong tauhan na lamang sa isang kwento ng kawalang hustisya. Ang pagtatawanan at pagmamaliit sa reklamo ng mga biktima, ilan sa mga nagpaparating ng kanilang hinaing ay tinatawag na pabida, masyadong sensitibo o masyadong maarte. Sa halip na seryosohin ang kanilang mga reklamo, ang kanilang paghihirap ay ginagawang biro. Mas masahol pa rito, ang iba ay tinatakot at pinagtutulungan upang patahimikin. Ang pagturo sa mga biktima bilang may kasalanan, imbis na panagutin ang mga lumalabag sa batas, may mga nagsasabi na ang mga biktima mismo ang may kasalanan sa kanilang sitwasyon. Bakit ka kasi di lumipat ng bahay? Bakit hindi ka na lang magpatugtog ng mas malakas? Masyado kang nag-iinarte. Ang ganitong klaseng pag-iisip ay katulad ng victim blaming sa ibang anyo ng pang-aabuso, kung saan ang biktima pa ang dapat mag-adjust sa halip na pigilan ang pang-aabuso. Ang pagtanggap sa hindi makatarungang sistema. Kapag ang isang komunidad ay nasanay sa kawalang hustisya, unti-unting nawawala ang kanilang paniniwala na may kakayahan pa silang baguhin ang sistema. Sa halip na lumaban, mas pinipili nilang maniwala na ito ay isang hindi na mababagong bahagi ng kanilang buhay. At sa ganitong pananaw, ang pang-aabuso ay hindi na nagiging isang bagay na dapat pigilan, kundi isang bagay na dapat pagtiisan. Ang dapat gawin upang labanan ito. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang normalisasyon ng krimen ay hindi na mababawi pang kondisyon. Ito ay isang bagay na maaari nating buwagin kung tayo ay magkaisa at kumilos. Huwag manahimik. Ang pagiging tahimik sa harap ng pang-aabuso ay nagbibigay lamang ng mas maraming kapangyarihan sa mga gumagawa nito. Kailangang iparating natin ang ating mga hinaing sa tamang paraan at sa tamang mga tao upang hindi ito mapabayaan. Panagutin ang mga may sala, walang sino man ang dapat ituring na higit sa batas. Ang mga lumalabag sa batas ay dapat mapanagot, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Kung hindi kikilos ang barangay o munisipyo, may mas mataas pang mga institusyon na maaaring lapitan upang tiyakin na may mananagot sa kanilang kapabayaan. Palakasin ang kamalayan ng mga tao. Ang normalisasyon ng krimen ay nag-uugat sa kawalang kamalayan ng mga tao sa kanilang mga karapatan. Dapat tayong magpatuloy sa pagpapakalat ng impormasyon upang ipakita sa lahat na ang kanilang pagdurusa ay hindi dapat maging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Palakasin ang komunidad. Kapag ang isang komunidad ay nagkakaisa laban sa pang-aabuso, mas nagiging mahirap para sa mga lumalabag sa batas na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Ang isang nag-iisa ay madaling patahimikin, ngunit ang isang grupo ng mga mamamayan na nagkakaisa ay isang puwersang hindi maaaring balewalain. Ang normalisasyon ng krimen sa Oton ay isang bagay na hindi dapat tanggapin ng sinuman. Hindi ito isang natural na bahagi ng buhay. Ito ay isang bunga ng kapabayaan, kawalan ng hustisya, at kawalang pakialam ng mga namumuno. Ngunit hanggat mayroong mga taong handang lumaban, may pag-asa pa rin para sa pagbabago. Hindi natin kailangang tanggapin ang pang-aabuso bilang bahagi ng ating buhay. Hindi natin kailangang sanayin ang ating sarili sa kawalang katarungan. At higit sa lahat, hindi natin kailangang maging tahimik habang patuloy na ninanakaw ang ating kapayapaan, dignidad at karapatan. Ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan ngayon. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral tungkol sa disiplina, respeto, at responsibilidad sa komunidad. Huwag kalimutang abangan ang ating susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang iba pang mahalagang isyu sa ating lipunan. Hanggang sa muli at sana ay patuloy kayong makinig at makibahagi sa ating mga diskusyon. We've just heard Tito Nonoy share his experiences in Oton, shedding light on the challenges faced by the community.
Join us again next time as we hear more stories from Tito Nonoy and dive deeper into Filipino society, its issues, struggles, and valuable insights. This is Jessica, and like Tito Nonoy, I'm also hoping for a tahimik na bayan. See you in the next episode.